So naghihintay na daw sila. Saan kaya dito? Ay, apa nga. Kuya, sorry. Hindi, okay lang po ma'am. Hindi, okay lang po ma'am. Buti ako ma'am. Sa sunod ma'am, buti ako yung nakakuha. Hindi talaga ako nagdo-no-show talaga eh. Pero pag ibang delivery kasi niyan, hindi na talaga binibigay. Hindi na rin ibabalik sa merchant yan. Okay lang ma'am, thank you po. Huwag na sana po maulit ma'am ha. Monitor. Sige po, okay lang po. So ayun guys, nagkaroon na naman tayo ng tawag dito ng, hindi naman siya fake booking talaga, kasi dito sa mga call center talaga is usually matagal talaga. So naghintay naman tayo. Ang order ni ma'am ay tawag dito Turks. So I think na marami to eh. Tapos nangyari, so nandun ako sa location, so screenshot tayo para nandun. So nagchat tayo, unang-una syempre dapat conversation agad para at least alam ni Grab or may evidence tayo kung sakali na mag no show si customer, hindi agad makuha ni customer. So umabot na tayo ng 15 minutes, mini-message natin hanggang sa 20 minutes wala pa rin. Pero nung time na gusto ko na umalis, umulan, naghintay ako pero wala pa rin. Tinatawagan ko siya. Ito yung number oh. Ayan, tinatawagan ko siya pero wala, ayaw niyang sumagot. Nung una tumawag ako pero nagri-ring. Nung pangalawa ayaw na, pinapatay na niya. So ayan, dito mga call center kasi minsan talagang mga pasaway din talaga to eh, isa mga pasaway. So ang gagawin naman natin ngayon, buti wala pa pumapasok na order sa akin. So ngayon, sa hinaba-haba ng panahon, nag-text sa akin si customer about dun sa order niya. Yan, humingi naman siya ng sorry. Tapos ayun, so ang expected time na binigay sa kanya is 8:15, alas 8 hanggang 8:15. Pero dapat tama yung alas 8. So ayun, babalik natin to. Wala pa naman tayong booking ngayon eh. So pupuntahan na lang natin si ma'am. Andito naman tayo. So marami kasi itong order ni ma'am. Ano to, tawag dito, Turks. Kaya yun, syempre busy din yung tao. Hindi rin naman natin masisisi. Marami. Sayang, bayad na kasi to eh. Bayad na niya. So babalikan na lang natin para at least wala tayong problema. Pero nag-send na ako ng kay Grab ng reimbursement. So reimbursement pa rin yung proseso nun. Pero hindi na tayo babalikan ni Grab nun kasi bayad na yung order eh. So tatawagan natin si customer. Tawagan na natin si customer. Hello po. Yes ma'am, si Grab po ito, sa Grab po. Hindi po yun babalik ma'am. Pero babalik po ako sa inyo ma'am kasi bayad niya na po ito ma'am. Hindi po, malapit lang naman po ako ma'am eh. Okay lang po. Nasa baba na po kayo? Nasa baba na po kayo? Hindi po, hintayin niyo na lang po ako na ba? Sige po, sige po. Okay lang po. Hindi po, okay lang po. Sige po, bye bye. So naghihintay na daw sila. Saan kaya dito? Ito na ata si ma'am. Ay, apa nga. Kuya, sorry. Hindi, okay lang po ma'am. Hindi, okay lang po ma'am. Buti ako ma'am. Sa sunod ma'am, buti ako yung nakakuha. Hindi talaga ako nagdo-no-show talaga eh. Pero pag ibang delivery kasi niyan, hindi na talaga binibigay. Hindi na rin ibabalik sa merchant yan. Thank you. Okay lang ma'am, thank you po. Huwag na sana po maulit ma'am ha. Monitor. Sige po, okay lang po. Totoo naman yung sinabi ko na hindi naman na talaga ibabalik ng ride. Bakit? Experience ko yun eh. So ayun, so maging mapagkumbaba na lang palagi sa kapwa natin para at least wala tayong naapektuhan na ibang tao, no? Wala rin tayong magiging problema. Kasi mamaya niya mag-report pa kay Grab. Pero hindi pa panigan ni Grab yung kasi nakapag-report na ako eh. Yun, so ganun talaga ang buhay. Number 1 doon, kailangan patient talaga. Patient sa customer. Naghintay naman tayo eh, 20 minutes eh, lampas pa nga eh.
Ang time limit kasi kay Grab 15 minutes lang. So kapag lumampas, sorry. So buti na lang, sabi ko nga ako yung delivery rider na nakakatanggap ng order. Kasi kapag hindi, sa sobrang daming nagko-comment sa YouTube ko, ganun ang problema, kuya ganito yung order ko hindi dumating. Sobrang daming comment yan. Kaya pag umorder kayo sa Grab, asahan nyo, dapat hinihintay nyo din yung mga bookings nyo. Hindi yung pag umorder lang kayo, hayaan nyo na lang yung rider na dumating na ganyan. So monitor nyo din yung cellphone nyo, monitor nyo din yung order nyo, baka tumatawag or nagte-text si delivery rider, si rider, o diba? Sabi ko nga buti ako kasi ako nakakapag naman ako, nakakapag-adjust naman ako sa emotion ko kaya yun, kaya ko naman na makontrol. Yan. So at least makakain na si ma'am. Malay mo yun yung nila, tawag dito, dinner, tapos hindi natin napakain, diba? So baka hindi na ulit umorder sa Grab yun, sa Foodpanda na. At least makakapag-order pa rin tayo. So naging good feedback tayo sa kanila. So ayun, na-share ko lang sa mga delivery rider natin, maging patient lang tayo. Okay, minsan kasi may mga delivery rider talaga na totoo yun, may mga delivery rider naman talaga na hindi talaga masyado nakakapaghintay talaga. Kapag nawala ka sa time, kapag lumampas ka sa time limit, wala na. So hindi ka na makakontak, hindi mo na kontakin. Ang gagawin mo na lang, nga ka, lalo na kung bayad, diba? So ayun, thank you so much. Maging patient lang tayo, ingat sa daan, lahat ng mga delivery rider. Maging aral lahat ng bagay sa atin, lahat ng nangyayari sa atin sa buhay, maging aral yon. Maraming salamat. Keep safe, God bless. I wanna peace. Yeah.